Sa Dare Brand Swak, 10 pesos lang, kompleto ang tibay para sa matibay na bukas. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga Pilipinas, buong mundo at sa ating mga audience live here in our studio. It's me again, Lana Nabaha, your host. Welcome you all to our favorite morning show, The Truth Seeker. At ngayon, ang katotohanan ng ating na-anumis ay patungkol sa ating mga indigenous brothers and sisters. So just sit back and relax at samahan niyo kami sa aming talakayan ngayong umaga. Hindi naman din sa ating kaalaman ang ating mga kapatid na katutulong ay madalas makaranas ng diskriminasyon at hindi sila nabibigyan ng pantay-pantay na karapatan. Kung kaya itong episode natin ito ay bibigyan sa atin ng aral at upang malaman din natin kung paano sila mamuhay na malayo sa sila. Dahil special ang episode natin ito, syempre meron tayong mga special guests. At napakapalad natin dahil hindi lang isa, dalawa, kundi 3 tribo mula sa Visayas ang ating mga kasama. Unahin na natin si Miss Cristel De La Torre, a member of Science Tribe from Central Visayas. Ang sumunod ay si Miss Angeline Gudas of Sulutnan Tribe from Western Visayas. And last but not least, Miss Clay Tapalya from Western Visayas. Magandang umaga sa inyong muli at kami ay nagpapasalamat simula sa unang programa ito na pinaunakan mo kami sa aming kompetasyon na makasama kayo sa aming programa. Magandang umaga din po sa inyo. Pinagdadala po namin ang itaas sa inyong klase ng programa at nabigyan ng pagkakataon na mas makilala ang aming team. Magandang umaga din po. Salamat po sa pagkakinig mo sa amin. Unang-una po, salamat po ako sa pag-imbita dahil dito maaari namin ibahagi sa inyo ang mga kabuhayan namin sa aming Pilipinas. At kami ay may hanggang 4 na topic na ating pag-uusapan. Dahil ito ay alam namin napakakalaga nito sa ngayon. So, panguna ay yung spirituality. Dahil nais namin malaman kung ano-ano nga ba ang inyong mga paniniwala o pinaniniwala. Ang sunod ay yung language and literature, arts and craft, and ang pinakahuli ay yung customary law and livelihood management. Nais namin malaman na, in terms of spirituality, may mga pwede ba kayo i-share sa amin at sa ating mga manual? Sa aming komunibo sa Iskaya, pagpinaniniwalaan ng kaming Diyos ay tinatawag namin ng magbabaya, na kung saan sinasabang po namin sila sa pamamagitan ng mga rituals at seremonya. Meron din po kaming tinatawag na Diyos na makaptan na kung saan sila po ang nagbibigay ng proteksyon sa aming mga hanap buhay upang sa ganun is maging maayos ang aming komunidad. Bilang isang Filipino, naniniwala kami sa mga animisto na sumasalarin sa malalim na unayan ng spiritual. Mga paniniwala ng aming mga ninuno at mga ritual sa aming komunidad. Na kung saan itinuturing namin natural na mundo bilang isang tahanan ng mga espiritu o Diyos na aming pinaniniwalaan at ito ay malaking influensya sa buong namin mga katutunan. Pagdating po sa aming kami yung makawalan karamihan sa amin ay mga Katoliko, ngunit ilang porsyento sa amin ay secular, protestante at Muslim. Ngunit gano'n pa man ay mayroon kaming pagkakaisa sa aming tribo. Naniniwala rin po kami sa mga Diyos at natulad ng mga Diyos ng halikasan at mayroon po kami iba't ibang pista kung saan doon ipinapakita po namin ang pagsamba namin sa iba't ibang santo. At yung mga kamang-making mga pinahagi sa amin na kung saan ang iyong paniniwala ay talagang kahit sa ibang tribo kayo, ito ay nakasentro sa kalagasan. Bilang sa Pilipino, para sa akin ay pare-pareho lang naman tayo ng paraan ng paniniwala. Ang kailangan natin ay magbigay ng respeto sa bawat isa. At dahil dyan, pansamantala muna natin puputulin ang ating programa at babalik kami sa ilang sandali. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair.
Simot sarap kasama ang Clover. And we're back. At ngayon naman ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kanilang language and literature. At ngayon, pwede nyo ba share sa amin kung ano ang mga language and literature sa inyong tribo? Sa aming pong tribo sa Iskaya, bibihira lamang po kami gumamit ng Tagalog na salita. Sapagkat mas madalas po kami gumagamit ng Visayang lingwahe. At pagdating naman po sa literatura, may tinatawag po kami bandiit o Iskaya script na kung saan isa po itong representasyon na pamana sa aming tribo. Meron din po kami tinatawag na naratibo, kanta, tula, na kung saan nagsisilbi itong libangan namin. Bilang isang katulad sa Berlin, may iba't ibang literaturang naglalaman ng Tagalog ng kaya sa aming tradisyon, tulad ng Lipalimundya, epikong naratibo, kwento at mga ritual na awit na ipinapasa namin sa mga bagong henerasyon. At paglilingkod sa aming kultura at mga aral ng realidad at mga kwento ng kasaysayan. Pagdating sa aming lingwahe, katulad ng ibang tribo ay karamihan din sa aming may Bisaya ang ginagamit. Hindi naman sa aming literatura, pinakasikat na literatura sa amin ay ang tinatawag na ampahan kung saan ito ay isang tula na ginagamit sa mga entertainment o mga gathering sa aming pamayan. Maraming salamat sa inyong pagbahagi ng tungkol sa inyong language and literature. Miss Cristel, maaari mo bang sabihin sa ating mga audience ang magandang umaga dahil sa inyong lingwa? Maayong buntag sa inyong kanan. Salamat. At ikaw naman, Miss Angeline, maaari mo ba ang i-describe gamit ang inyong lingwa? Dahil sa inyong Ano ang ibig sabihin sa Tagalog? ang ganda-ganda ng Tagalog. Salamat. Sa inyo naman, Miss Clay, maaari mo ba ang sabihin ang magandang gabi sa inyong sariling lingwa? Sa aming lingwahe, binabanggit namin ito bilang maayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Dahil ngayon ay nasa bagong henerasyon na tayo, paano nyo na preserve ang inyong mga lingwahe para or na isasalin sa mga susunod pa? Sa aming pong tribo, napapanatili po namin ang aming wika sa pamamagitan ng patuloy na paggamit nito o mas pumala iba't ibang wika sa aming pamayanan. Sa aming komunidad, ginagawalan namin sila ang mga iba-iba, lalo na ang kabataan. Sa aming pamayanan, napapanatili namin ang aming lingwahe sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kabataan nito at gayon din tuwing may tayo sa amin ay hinabahagi namin ng malugod ang aming lingwahe. So thank you for that very informative ideas na i-share ninyo sa amin. At ngayon naman ay gumamit tayo sa arts and craft. Alam ko, ipinagmamalaki ng bawat tribo ang kanilang mga arts and craft dahil dito nakikilala din ang kanilang identity. So meron kami dito example ng arts and craft. Maaari mo bang mga ipaliwanag sa aming community? Sa aming pong tribo sa Iskaya, tinatawag namin itong Rafia at Webasto, na kung saan tinuturuan namin ang mga kabataan sa aming tribo na lumikha din ng ganitong sining upang mapanatili namin ang mga ganitong likha. Sa paglipas ng panahon ay ginawa namin ang aming mga sining na mas maganda at mas makulay sa paningin ng mga bayan. At sa inyo naman, Miss Angeline, meron din kami hinihandang litrato at maaari mo bang ipaliwanag sa atin kung ano? So, ito po ay isang pagkakabi ng tela na sa aming tribo ay tinatawag na panubo. At sa inyo naman, Miss Clay, ito naman po ang aming hinihandang litrato na maaari mo bang share sa atin? Ito po ang mga pinagtutulungan natin ng pangkalan. Ito po ang tinatawag natin basket at banig kung saan ginagawa po namin ito sa pamamagitan ng paghahabit gamit ang tinatawag na buli. Doon po, naibahagi po namin at nagagamit namin sa aming pagmumuhay ang mga bagay na ito. Talaga namang napakahalaga ng inyong mga sining o gawa. At ang mga ito ay ginagawa ninyo gamit lamang ang mga materials na makikita sa ating kalikasan. Talagang napakayaman ang ating kalikasan, ano? Alam niyo mga kababayan na ang mga gawa nila ay hindi lamang panghanap buhay, kundi ito ay nagsisilbing para ma-express ang kanilang identity ng bawat tribo. Hindi lang yan, sa aming pagbabalik ay marami pa tayong mapag-uusapan, kaya din naman kayo babalik kami. Sinabon mo, ngunit kulang. Bakit ganon? Sinabon ko naman! Ayaw kuminis!
girl. Tama ng drama. After washing your face, use Eskinol. It cleans teeth to help remove pimples, blackheads, and whiteheads. Ang linis nga! That's why it's makinis. Linis, linis! Eskinol. At nagbabalik ang The Truth Seeker. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating panghuling topic, which is the customary law and livelihood and technology. So, ano nga ba ang sistema na pamamahala ng paggamit ng lupa, paggamit ng mga likas na yaman, at kaugalian ang umiiral sa inyong komunidad? Dahil sa pagkakaalam ko, may mga batas kayo na umiikot lang sa inyong komunidad at ito ay hindi pwedeng pakialaman ng ating gobyerno. Tama ba ito? So, sa amin pong tribo, meron po kami tinatawag na Council of Elders na kung saan binubuo na ng respetadong matatanda at sa amin pong komunidad, nagkakaroon po sila ng araw-araw na pagpupulong upang matalakay po ang mga mahalagang bagay na kung saan is makakatulong para maparatili ang kapayapaan sa aming komunidad. At dito rin, hindi lang po lang kami nagbabase sa aming namumuno, pero nagkakaroon din po ng konsultasyon sa aming mga miyembro na sa gagawing desisyon. Sa amin naman, ang sentro ng aming batas at pangalagaan ang pag-usuli ng aming pagkakasan dahil dito lang kami kumikuha ng aming pangkabuhay. Sa aming pamayanan ay tinatawag sa isang batas na kasubuan o kapartahan at itong batas na ito ay nagsisilbing aming gabay upang magkaisa sa aming komunidad at doon ay ipasa ito sa henerasyon upang magsilbing gabay upang huwag kami magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa at upang mapatatag pa ang aming tribo. Pagdating naman sa inyong livelihood, masasabi mo bang na-influensyahan din kayo ng modernong panahon? O mas nag-improve pa ang mga kagamitan sa inyong pagsasaka? May mga modernong kagamitan kami ginagamit sa aming pagsasaka at ibang pamumuhay, ngunit sa ganun ay hindi pa rin namin pinakalimutan ang mga bagay na ituro sa amin na aming mga henerasyon kung saan doon ay pinapanatili namin itong gamit upang ito ay ma-preserve namin sa aming tribo. Sa aming tribo po, masasabi kong nagkaroon ng pagbabago sa aming komunidad. Tulad na lamang ng sa iba namang miyembro, nagkaroon sila ng transportasyon na kung saan mas napapadali ang kanilang lakad, hindi katulad noon na talagang lakad lamang ang aming mga ginagawa. Gumagamit kami ng mga modernong kagamitan na hindi namin pinakalimutan ang aming mga nakasanayan. Sa ngayon ay talagang makikita natin na talagang na-influensyahan din sila ng ating modernong panahon. At na-adapt na rin nila ang mga kagamitan na makabago. Napakaganda ng kanilang pag-preserve ng kanilang mga nakamisnang kagamitan dahil kahit na-influensyahan na sila ng mga makabago, ito ay pinapanatili pa rin nila sa kanilang komunidad. Mula sa aming lahat ng buong na ito ay buong puso kami nagpapasalamat sa ibinahagi ng inyong kaalaman at pagkakataon. At tiyak kong maraming matututunan sa atin ng ating mga nanonood. Ating pong natunghayan ang isang mahalagang talakayan patungkol sa pamumuhay ng ating mga katutunan. Mula sa kanilang paniniwala, lingwahe, sining, at customary law and livelihood. Dito napansin natin na sila ay nakadepende talaga sa kalikasan. Kaya sana ay pahalagahan din natin ang kalikasan katulad nila. At ang tanging gusto lang nila ay ang bigyan ng sapat na respeto at sana hindi na makaranas ng kahit anumang uri ng diskriminasyon. At dito po nagtatapos ang ating programa. Dito lang yan sa The Truth Seekers. See you again next time!